Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2191-2210. Kabanata 2171 hindi makikilala ni James ang hitsura ng mahiwagang tao na lumitaw sa ika-108 na lungsod ng Infinity. Ang mga salita ng lalaki ay naguguluhan kay James. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sino ang eksaktong siya? Nawala si James sa pagmumuni-muni habang nakatayo siya sa Wall of Infinity City at pinanood ang lalaki na nawala ng walang bakas. Pagkaraan ng ilang oras, inilagay niya ang kanyang mga saloobin. Sinabi sa akin ng taong iyon na hindi na kailangan kong umalis sa lungsod dahil nakuha ko ang pinakamahalagang bagay sa portal ng espasyo. Sa aking kasalukuyang lakas at ranggo, hindi ako makakapaglakbay sa simula ng oras kung kailan ipinanganak ang universo. Panipi. Bulong ni James. Pagkatapos, tinanong niya, Sophie, dapat ba akong umalis? Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa loob ng Celestial Abode. Oo, sa palagay ko. Bagaman hindi pa ako nakakapunta sa mga lungsod ng Infinity at ang napatunayan, kahit na alam ko na hindi ka makakabalik sa oras kung kailan ipinanganak ang universo na may kasalukuyang lakas. Panipi. Dahil sinabi ni Sophie ang parehong bagay, hindi nagtagal si James. Pagkatapos ng lahat, nakuha na niya ang walang talo na Providence. Hawak ang token na natanggap niya nang pumasok siya sa napatunayan sa kanyang kamay, dinurog niya ito. Ang token ay nagliliwanag ng isang puting ilaw na nakapaloob sa kanya. Pagkatapos, nawala siya ng walang bakas. Sa sandaling iyon, maaari lamang niyang maramdaman ang pag-ikot ng kanyang ulo. Tumagal ito ng 10 segundo. Pagkatapos, iniwan niya ang mga Infinity City nang napatunayan at muling lumitaw sa Mount Bane. Nang makabalik sa mundo, napagtanto ni James na maraming tao ang natipon sa Mount Bane. Sila ang mga tagalabas na pumasok din sa portal ng space-time. Bukod, may mga kumikinang na puting ilaw sa paligid nila. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa pagbabalik ng isang magsasaka mula sa napatunayan. Bakit bumalik ang lahat? Pinunasan ni James ang kanyang kilay at naskan ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit at nagmadali na lumakad sa kanya, nagtanong, Marcelo, bumalik ka rin. Hindi mo ba nakumpleto ang hamon? Panipi. Tiningnan siya ni Marcelo at sinabing, hindi ko maintindihan. Pumasok ako sa isang yungib na nagsabi na maaari kong isulong ang 3 mga lungsod ng Infinity ng sunod-sunod sa sandaling umalis ako sa yungib. Gayunpaman, bago mahanap ang exit, bigla akong bumalik dito. Panipi. Ha? Naguguluhan si James. Ano ang nangyayari? Umiling-iling si Marcelo. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Inscan ni James ang kanyang paligid. Parami ng parami ang nagbalik ng mga magsasaka. Sa mas mababa sa 10 minuto, ang Mount Bane ay puno ng mga magsasaka. Bakit ako bumalik? Hindi ko nakuha ang gusto ko. Gusto kong bumalik. Marami ang nakakagulat. Ang ilang mga magsasaka ay sinubukan ang pagpasok sa portal ng space-time muli ngunit upang hindi mapakinabangan. Nang makita ito, nagbulong si James, maaari ba itong sanhi ng katotohanan na nakuha ko ang Infinity Steel, ang pinakamahalagang bagay ng portal ng espasyo? Ano? Tinanong ni Marcelo, James, nakuha mo ba ang Infinity Steel? Ha? Kinolekta ni James ang kanyang sarili at sinabi na nakangiting, walang paraan. Sinabi ni Marcelo, oo, naisip ko. Marcelo, babalik ako sa Wormstead ngayon. Magkita ulit tayo sa ibang araw. Panipi. Nagpaalam si James sa kanya. Pumunta, kung gayon, bibisitahin kita kapag libre ako. Panipi. Kumalas siya sa kanya. Pagkatapos, lumukso si James sa hangin at lumipad sa direksyon ng Wormstead. Tulad ng kanyang lakas ay napakalaking at ang kanyang tunay na enerhiya na marilag, ang kanyang bilis ay pambihirang. Di nagtagal, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Sa ngayon, ang Elite 8 at Blake Davis ay namamahala sa Wormstead.
Samantala, si Delaney, Henry, ang Blythe King, at Thea ay nasa saradong pintuan ng pagmumuni-muni sa celestial na tirahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2192, James. Sa palasyo, lumakad si Quincy patungo kay James, na nakaupo sa pangunahing upuan, na may nakakagulat na hitsura sa kanyang mukha. May suot na pulang damit, ang kanyang curvaceous figure ay nagpakilala lamang sa kanyang hindi magagawang kagandahan. Sinabi niya, akala ko nagpunta ka sa Mount Bane at pumasok sa portal ng espasyo. Bakit ka mabilis na bumalik? Panipi. Dahil walang konsepto ng oras sa mga lungsod ng Infinity sa napatunayan, walang ideya si James kung gaano karaming oras ang lumipas. Ilang araw na mula nang mabuksan ang portal ng espasyo. Sumagot si Quincy, 3 araw. 3 araw lang. Bulalas ni James. Akala niya matagal na siya sa napatunayan. Lumitaw na 3 araw lamang ang lumipas. Tama iyon, 3 araw lamang ito. Tumango si Quincy. Huminga ng malalim si James. Bakit niya naramdaman ang mahabang panahon na lumipas? Ano ang mali? May nangyari bang masama? Tanong ni Quincy. Wala ito. Sinabi ni James, pagod lang ako. Iyon lang. Papunta ako sa pahinga. Panipi. Sinasabi iyon, lumingon siya upang umalis. Dumating siya sa kanyang silid sa patio at humiga sa kama, nakatitig sa kisame. Matapos ang maikling pagmumuni-muni, tumayo siya at tinawag ang 108 Infinity Steles. Sa pagtingin sa mga Infinity Steles na nabawasan ang laki, pinakawalan ni James ang isang pagtawa. Hindi niya inisip na siya ang magiging maswerte upang makuha ang pinakamahalagang bagay ng portal ng espasyo. Lumilitaw na ang Providence na lumitaw pagkatapos ng unang kalamidad ay ang 108 Infinity Steles, hindi naglalakbay pabalik sa oras kung kailan ipinanganak ang universo. Ang Infinity Steles ay nagpalabas ng isang sinaunang aura na nagpadala ng isang ginaw na gulugad ni James. Ang kanilang kapangyarihan ay dapat na hindi kapani-pani walang mahusay. Bulong ni James habang maligaya niyang iniimbak ang mga ito. Pagkatapos, bumalik ang pakiramdam ng pagkabalisa. Iyon ay dahil ang 4 na sakuna ay lilito sa mundo bago pa matapos ang selyo. Bagaman ito lamang ang unang kalamidad, marami ang namatay. Ano ang mangyayari kapag lumitaw ang pangalawang kalamidad? Kailan ito lalabas? Humiga si James sa kama at nagmumuni-muni. Dahan-dahan, siya ay lumayo upang matulog. Sa susunod na mga araw, si James ay nanatili sa Wormstead at nakitungo sa mga gawain ng bansa. Di nagtagal, lumipas ang 1 linggo. 1 linggo na ang nakalilipas, nawala ang space-time portal matapos mapilit ang mga magsasaka sa labas ng napatunayan. Gayunpaman, hindi nila iniwan ang Earth ngunit sa halip ay nanatili rito. Bagaman napalampas nila ang Providence na dinala ng unang kalamidad, mayroon pa ring pangalawang kapahamakan. Bilang ang pangalawang kalamidad ay nakatarget lamang sa mga lupa, nababahala sila. Sa kakanyahan, hindi nila gaanong pakialam ang kapalaran ng mga lupa. Bago lumitaw ang pangalawang kalamidad, nakatagpo si James ng isang bagong problema. Sa isang umaga sa 1 linggo, si James ay nasa gitna ng isang pulong kasama si Quincy at ang iba pa sa palasyo nang papalapit sa mga lumilipad na bagay ay sumabog ang kalangitan. Pag-uulat, isang bantay ang sumugod sa palasyo. Ano ang mali? Tanong ni James na may nakasimangot. Nakasuot ng isang kakilakilabot na ekspresyon, ang bantay ay nagturo sa labas ng palasyo, at may mga airship na papalapit sa Wormstead. Sandali ang nagyelo si James bago tumayo at nagmamadali sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2173, naglalakad palabas ng palasyo, habang ang iba ay sumunod sa likuran. Tumingin si James sa mga kakatwang hugis na airship sa malayo. Sila ang laki ng mga bundok, at lahat ay hindi makakatulong ngunit magtaka sa kamahalan ng armada. Ano ang? Nag-furrow si James ng kilay niya. Gayunpaman, hindi siya nagulat nang makita ang mga airship, isinasaalang-alang na ang kapaligiran ng Earth ay nagbago ng malaki. Mula sa panlabas at istruktura ng mga airship, dapat na nagmula ito sa mga selyadong larangan. Naguguluhan siya kung bakit may darating na kumakatok sa kanyang mga pintuan. Ano ang nangyayari? Ang mga ito ay dapat na mga airship mula sa mga selyadong realms.
Sasabihin ko ang mga ito ay mga mahihirap na kayamanan kaysa sa mga airship. Narinig ko mula sa mga magsasaka mula sa iba pang mga selyadong larangan na ang mga airship na tulad nito ay maaaring pag-urong sa laki tuwing nais ito ng gumagamit. Marami ang nakipag-usap sa mga bulong. Narito ba si James Caden? Ang isang mapang-api na tinig na umusbong bilang isang matandang lalaki ay lumitaw sa airship sa pinakadulo. Nakasuot siya ng isang flamboyant na balabal at isang gintong sinturon sa kanyang baywang. Nakatayo sa airship, sumulyap siya pababa sa Wormstead Palace. Humakbang si James at sinabing, "Ako si James Caden. Maaari ko bang malaman kung sino ka at ang iyong layunin ng pagbisita?" Panipi. Ako si Yuval Zaimir, ang sekta na nakatatanda ng sekta ng pagka-Diyos ng sinaunang kaharian. Tumulo ang boses niya. Bulong ni Quincy, narinig ko ang sinaunang kaharian, si James. Sa nakalipas na ilang taon, si Wormstead ay nangongolekta ng impormasyon sa mga selyadong realms. Samantala, ang sinaunang kaharian ay ang pinakamataas na ranggo na selyadong lupain. Panipi. Nang marinig ito, may masamang pakiramdam si James tungkol sa pagbisita ni Yuvan. Sinabi niya, kaya dapat kang kilalang Mr. Zaimir. Maaari ko bang malaman kung ano ang magdadala sa iyo dito sa Wormstead?" Panipi. Malamig na sinabi ni Yuvan, si James Caden, bilang isang inapo ng mga makasalanan, hindi lamang hindi ka nagsisisi, ngunit nilinang mo pa rin ang demonyong sining. Kaya, pupunta ako ngayon upang puksain ka. Panipi. Tumulo ang boses niya. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, aminin mo ang iyong mga kasalanan at gumawa ng kagalang-galang na pagpapakamatay. Dalawa, aalisin ko ang Wormstead mula sa mapa at puksain ka. Panipi. Naririnig ito, dumilim ang mukha ni James. Sumulyap sa airship sa kalangitan, pinatong niya ang kilay at sinabing, "Huwag tumawid sa linya, Ginoo. Wala kang katibayan upang suportahan ang iyong mga pag-angkin na nililinang ko ang mga sining ng demonyo. Bukod, kahit na nilinang ko sila, wala kang karapatang pumasa sa paghuhusga." Bagaman alam ni James na ang sinaunang kaharian ay ang pinakamalakas na mundo sa 3,000 selyadong realms, wala siyang ideya kung gaano kalakas ang sekta ng pagka-Diyos. Gayunpaman, batay sa kanyang nakikita, ang sekta ng pagka-Diyos ay hindi isang puwersa na may bilang. Hindi alintana, hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, dahil ang kaaway ay nasa kanyang pintuan, hindi siya maaaring magpakita ng anumang kahinaan. Hahaha. Si Yuvan ay sumabog sa isang pil ng pagtawa. Ang sekta ng pagka-Diyos ay may bawat karapatang ipasa ang paghuhusga sa iyo. Huwag mo akong sisihin para dito, James, ngunit ang mga inapo ng mga makasalanan ay walang karapatang mabuhay. Gayunpaman, ipinangako ko sa iyo na hindi ko makakasama ang mga inosente. Bibigyan kita ng 3 araw upang isipin ito. Pagkaraan ng 3 araw, dumating sa sekta ng pagka-Diyos sa Mount Bane at magsisi sa iyong mga kasalanan. Pagkatapos, tatapusin kita bago ang publiko. Kung hindi man, aalisin ko ang lahat ng mga Earthlings na nagsisimula mula sa Wormstead. Hilahin. Habang ang boses ni Yuvan ay nagbalik sa buong lugar, ang mga airship ay umatras at hindi nagtagal ay nawala mula sa pagtingin. Ang ekspresyon ni James ay hindi pangkaraniwang solemna. "Ano ang dapat nating gawin ngayon, James?" Kinagat ni Quincy ang mga manggas ni James. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Ayos lang. 3 araw pa rin ako." Panipi. Pagkatapos, tumungo siya sa patio ng palasyo at pumasok sa celestial na tirahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2174. Marami ay nagtipon sa pangunahing gusali ng celestial na tirahan, kasama sina Sophie, Thea, Henry, The Blythe King, Delaney, at ang Tool ng Espiritu. Isinalaysay ni James ang kadena ng mga kaganapan na nagbukas. Ang isang big shot mula sa sinaunang lupain ay nagpakita, "Inakusahan ako na linangin ang demonyong sining, at ipinasa ang paghuhusga sa akin. Gusto niya akong patay." Panipi. Nang marinig ito, agad na tumayo si Thea at nagsabik na tinanong, "Ano ang dapat nating gawin, kung gayon?" Umiling-iling si James ng bahagya at sinabing, "Hindi ko rin alam. Ang sinaunang kaharian ay ang napakahusay na mundo sa 3,000 selyadong real. Ngayon,
Ang sekta ng sinaunang realm ay nagbabanta na puksain ang lahat ng tao sa mundo na nagsisimula sa Wormstead kung hindi ko mawawala ang aking buhay. Panipi. Napuno ng consternation si James. Dahil gumawa siya ng isang matapang na pag-angkin, dapat ay magkaroon siya ng sapat na lakas upang maipatupad ang kanyang mga paghahabol. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon. Panipi. Sinasabi iyon, tiningnan niya si Sophie at tinanong, Sophie, maaari mo bang makialam at malutas ang bagay sa pamamagitan ng pagkawasak ng sekta ng pagka-Diyos? Inilipat ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mo ring isipin ito, James. Maraming karma sa iyo sa ngayon. Kung makikialam ako, makikilahok ako dito. Hindi ko makaya ang karma. Tulad nito, kailangan mong mag-isip ng isang bagay sa iyong sarili. Panipi. Bumantong hininga si James, pupunta ka ba sa mga gilid at pinapanood akong pumatay? Bumantong hininga rin si Sophie at sinabing, hindi ka nagkakaintindihan. Hindi ako direktang makialam dahil kakailanganin kong magtiis ng mahusay na karma. Panipi. Tumingin si James sa tool ng espiritu. Dahil ayaw tumulong si Sophie, maaari lamang siyang lumingon sa tool ng espiritu. Naniniwala siya na ang tool ng espiritu ay nagtataglay din ng malaking lakas. Tumakas, sinabi ng tool ng espiritu. Ha? Ang isip ni James. Oo, ang tool ng espiritu ay nagpatuloy, dahil ikaw ang na-target. Ang sekta ng pagka-Diyos ng sinaunang kaharian ay hindi na ituloy ang bagay na ito kung tumakas ka at itago ang iyong sarili. Ngunit, sabik na sinabi ni James, sinabi ni Yuval na pupurahin niya ang lahat ng tao sa mundo kung hindi ako magtungo sa Mount Bane sa loob ng 3 araw. Paf! Pinigilan ng tool ng espiritu ang kanyang sneaker at sinabing, James, hindi mo ba minamaliit ang mga lupa? Hindi niya ito mapapawi sa kanyang sarili. Sa palagay mo ba ay ikaw lamang ang may kakayahang tumayo sa mga tagalabas? Kung ang sekta ng Divinity ay tunay na nag-resort sa ito, ginagarantiyahan ko sa iyo na sila ay maiiwasan sa proseso. Panipi. Nagyelo si James. Ano ang sinusubukan na sabihin ng tool ng espiritu? Mayroon bang iba pang makapangyarihang mga numero sa mundo? Matapos ang maikling pagmumuni-muni, pinili niyang itabi ang kanyang mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang isang tiyak na figure sa silid ng mga banal na kasulatan na nagtataglay ng kakilakilabot na lakas. Nawala siya sa pagmumuni-muni. Sa ngayon, wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Hanggat itinago niya ang kanyang sarili sa oras na o binago ang kanyang hitsura, magagawa niyang muling lumitaw sa isang araw. Kung hindi man, siya ay masaktan. Ano sa palagay mo, Sinta? Tanong ni Thea. Bumantong hininga si James at sinabing, ano pa ang magagawa ko ngayon? Maaari ko lamang itago ang aking sarili at maghintay hanggang matapos ang bagyo. Panipi. Tumanggaw si Thea at sinabi, ang mga selyadong realms ay napakalakas. Hindi natin sila dapat pukawin, hindi kinakailangan. Sa ngayon, maaari lamang nating yumuko paatras at subukang mabuhay. Kapag tayo ay naging malakas, wala nang maglakas loob na magulo sa amin. Panipi. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang maghanda si James para sa Wormstead. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Wormstead upang manatili sa ligtas na mga kamay. Kaya, iiwan ni Thea ang celestial na tirahan pansamantala at bantayan ang bansa. Samantala, si Delaney, Henry, at ang Blythe na hari ay magpapatuloy sa kanilang saradong pintuan na paglilinang sa loob ng celestial na tirahan. Matapos gawin ang mga kinakailangang paghahanda, si James Jeff Wormstead. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2175 si Secure Sophie ay ayaw na ipahiram si James ng isang tulong sa kamay, wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Gayunpaman, saan siya makatakas? Alam niya na ang sinaunang kaharian ay ang pinakamalakas na mundo sa 3,000 selyadong real. Bilang ang sekta ng pagka-Diyos ay isang malakas na sekta, ang sekta nito ay dapat na magkaroon din ng malaking lakas. Ang ganitong tao ay madaling mahanap siya. Matapos umalis sa Wormstead, lumikha si James ng isang maskara ng tao at binago ang kanyang hitsura. Kasabay nito, sa Mount Bane, maraming mga tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng sekta ng pagka-Diyos, na nasa isang bundok na nagmula sa mga selyadong larangan. Ang bundok na ito ay sinakop ng sekta ng pagka-Diyos ng sinaunang kaharian at gumawa ng isang sekta.
Sa pangunguna nito ay si Yuval Zaimir, ang sekta na nakatatanda sa sekta ng pagkadyos, at bago siya ay ilang mga nasa edad na. Anong uri ng providence ang nakuha ni James? Paano niya pinamamahalaan upang linangin ang tulad ng isang nakakatakot na pamamaraan ng paglilinang? Panipi. May nagtanong. Si Yuval ay ngumiti ng mahina at sinabi, sa anumang kaso, ang kanyang katakot-takot na pamamaraan ng paglilinang ng pag-akyat ay akin. Hindi lamang iyon, ngunit magkakaroon ako ng kanyang pisikal na katawan at maging walang kamatayan. Panipi. Ngunit, pupunta ba talaga siya rito? May nagtanong. Ngumiti si Yuval at sinabing, gagawin niya. Batay sa aking impormasyon, mayroon siyang kaligtasan ng mga lupa sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng pagbabante na puksain ang mga ito, tiyak na sundin niya ang aking utos. Panipi. Gaano ka matalino? Ikaw ay isang henyo. Maraming sinipsip hanggang kay Yuval. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw, at wala nang makikita si James. Nagalit si Yuval. Bilang pinuno ng sekta ng sinaunang Realms Divinity Sect, napunta siya sa malaking haba upang maglakad sa pamamagitan ng selyo at dumating sa mundo. Pagdating niya, agad niyang nalaman ang tungkol sa pag-akyat ni James at ang kanyang walang talo na pisikal na katawan. Iyon ang dahilan kung bakit pinamunuan niya ang Divinity Army sa Wormstead. Nag-covet lang siya ng lihim na sining ni James at walang interes sa pagpatay sa kanya. Kung hindi niya bibigyan siya ng 3 araw upang isaalang-alang. Iyon si James. Sinusubukan ba niya akong pukawin? Panipi. Umungol si Yuval. Mga kalalakihan, mapakilos ang hukbo at puksain ang Wormstead. Nag-order siya. Sect Elder. Huwag kumilos ng walang tigil, sekta si Elder. Bagaman mahina ang mga lupa, may mga makapangyarihang figure na nakatago sa mundo. Kung hinihimok natin sila ng hindi kinakailangan, magdadala ito ng mga nakapipinsalang kahihinatnan sa sekta. Panipi. Sa katunayan, mangyaring isaalang-alang muli ang iyong desisyon. Sect Elder, si James ay isang mapagmahal na tao na nagmamahal sa kanyang asawa at anak na babae. Sa palagay ko, dapat nating pagdukot ang mga ito at pilitin siyang magpakita. Panipi. Marami ang nagbigay ng kanilang mga saloobin. Huminga ng malalim si Yuval at huminahon. Alam niya na may mga makapangyarihang figure na nakatago sa mundo. Nakasuot ng isang surly expression, sinabi niya, sa kasong iyon, nais kong dinukot mo ang kanyang pamilya. Kung hindi siya lalabas, papatayin ko silang lahat. Bagaman hindi nila mapupuntahan ang mga bansa na pan-asa ng mapa, ang pagpatay sa ilang mga inosenteng buhay ay hindi dapat magkaroon ng puot ng mga makapangyarihang figure na nakatago sa mundo. Naunawaan. Ang pagkakaroon ng isang order, ang mga alagad ay agad na nagmadali at tumungo sa Wormstead upang dumukot ang Thea. Ang ilang iba pa ay nagtungo sa Kensington upang dalhin si Winnie at ang mga Callaghans. Kasabay nito, binago ni James ang kanyang hitsura. Tumungo siya sa Kensington at pinanood ng lihim si Winnie. Nang makita na siya ay ligtas, huminga siya ng isang buntong hininga. Matapos umalis sa mga Callaghans at naglalakad sa abalang mga kalye, bigla siyang nakaramdam ng walang kabuluhan. Sinimulan ng mga troubles ang pag-pop out kahit na bago pa matapos ang selyo. Ano ang mangyayari sa mundo sa sandaling ang 3,000 selyadong realms ay pinagsama sa Earth? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2176 hindi naglakas loob si James. Pagkatapos, pumasok siya sa isang bar. Tulad ng gabi na ngayon, ang bingi ng musika ay maaaring marinig na sumabog mula sa loob ng bar. Bagaman lumitaw ang kalamidad, ang sitwasyon sa mundo ay nagpapatatag. Ang mga sumuko sa mga virus ay namatay, at ang mga nakaligtas ay nagkakasundo. Ganito ang likas na katangian ng mga tao. Sasagutin nila ang kanilang sarili sa buong sukat para sa wala. Bilang si James ay hindi pa sa isang bar sa loob ng maraming taon at wala ng ibang lugar upang pumunta sa sandaling ito, pumasok siya sa bar at inutusan ang ilang bote ng alak. Habang umiinom siya, ang kanyang tingin ay naayos sa mga kababaihan sa sahig ng sayaw. Sa sandaling iyon, ang kanyang paglutas ay nag-aalangan. Siya ay nagsakripisyo ng isang mahusay na pakikitungo upang maprotektahan ang mga tao sa mundo. Gayunpaman, ang lahat ay nag-aalaga lamang sa indulging ang kanilang sarili. Habang napupunta ang dating kasabihan,
hindi napansin ng mga courtesans ang kalungkutan ng isang namatay na imperyo. Habang umiinom siya, ito ang unang pagkakataon na nadama niya ang tunay na nawala. Kapag naabot ang isang tiyak na kaharian, hindi siya makalasing kahit gaano pa siya uminom. Matapos manatili doon sandali, umalis siya at nakakita ng isang inn upang manatili. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinabukasan, tumayo si James mula sa kama at binuksan ang mga bintana, na pinapayagan ang mainit na sikat ng araw na haplos ang kanyang balat. Pagkatapos, hinailan niya ang kanyang telepono at naka-login sa martial arts forum, na mausisa upang makita kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa sandaling nag-login siya sa forum, makakakita siya ng isang nangungunang thread na nag-aalala sa kanya. Siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Habang tinapik niya ang thread, ipinakita ang mga larawan ng Thea, Winnie, at ang mga kalahans na dinukot. James, hinihiling ko na lumitaw ka sa sekta ng Divinity sa Mount Bane sa loob ng 1 linggo. Kung hindi man, maging handa na magpaalam sa iyong asawa, anak na babae, at iyong pamilya. Mayroong kahit isang mensahe sa ilalim ng thread. Nang makita ito, pinahit ni James ang kanyang mga kamao habang ang mga berdeng ugat ay lumabas mula sa kanyang leeg. Sinumpa niya, despicable. Galit na siya. Hindi niya inaasahan ang sekta ng pinakamakapangyarihang pagbubuklod na kaharian upang gumawa ng tulad ng isang underhanded taktika. Alam niya na mawawalan siya ng buhay kung sumunod siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa makatuwid, nagmadali siyang umalis sa Kensington at bumalik sa Mount Bane. Ang sekta ng pagka-Diyos ay kumakalat ng mensahe ng malayo at malawak. Habang kumalat ang balita ng pagdukot, maraming mga lupa ang sumumpa sa sekta ng pagka-Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi sila tumayo ng pagkakataon laban sa isang sekta mula sa pinakamalakas na selyadong realm. Isang tao ang lumakad papunta sa Mount Bane. Ito ay si James na tinanggal ang kanyang maskara ng tao. Tulad ng pagdating niya sa paligid ng Mount Bane, lumitaw ang isang tao. James. Isang boses ang dumating. Tiningnan ni James ang lalaki at sinabi ng walang listahan, Lord Omniscient. Sinabi ng Omniscient na Diyos, hindi ka makakapunta. Mawawalan ka ng buhay. Panipi. Ngumiti si James ng mapait at sinabing, anong pagpipilian ang mayroon ako? Mayroon silang asawa at anak ko. Panipi. Inisip ito ng Omniscient na Diyos at sinabing, may ilang araw pa rin ang natitira. Huwag kumilos ng walang ingat. Pupunta ako at hahanapin ang aking Panginoon. Panipi. Tumingin sa kanya si James. Ang hindi kilalang Diyos ay nagpatuloy, ang aking Panginoon ay ang telepathic master ng Mount Spring Castle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2177. Matagal nang narinig ni James ang telepathic master ng Mount Spring Castle. Bumalik kapag ang dinala siya ng Omniscient na Diyos sa silid ng mga banal na kasulatan, maalala niya siyang nakikipag-usap sa tagapag-alaga. Tiningnan siya ni James at tinanong, nasaan ang Mount Spring Castle? Maaari bang tumayo ang iyong Panginoon laban sa sekta ng pagka-Diyos ng sinaunang kaharian? Panipi. Ang Omniscient na Diyos ay nanginginig ang kanyang ulo ng bahagya at sinabi, sa simula, wala akong ideya kung saan matatagpuan ang Mount Spring Castle o kung sino ang aking Panginoon. Kamakailan lamang na nalaman ko na ang Mount Spring Castle ay matatagpuan sa isang selyadong kaharian, at ang mga magsasaka ng Mount Spring Castle ay ang mga ninuno ng mga tao sa mundo. Bukod, ang ilang mga envoy mula sa Mount Spring Castle ay lumitaw at nakipag-ugnay sa akin, na nagsasabing maaari akong humiling ng tulong kung nakatagpo ako ng anumang problema. Panipi. Naririnig ito, sinabi ni James na, sige, kung gayon. Hihintayin kita dito. Magmadali at umalis. Panipi. Tumango ang Diyos na Diyos. Ang envoy ay nagbigay sa akin ng isang kayamanan na nagpapahintulot sa akin na maglakbay sa selyadong lupain kung saan matatagpuan ang Mount Spring Castle. Huwag kumilos ng walang ingat hanggang sa bumalik ako. Panipi. Sige, nakuha ko ito. Si James ay walang pagpipilian kundi ang umasa sa master ng Omniscient na Diyos. Pagkatapos, ang Omniscient Deity ay lumingon. Si James, sa kabilang banda, ay hindi pumasok sa Mount Bane ngunit sa halip ay nanatili sa labas. Malalim na pagninilay-nilay, hindi siya naniniwala na maaasahan ang master ng Diyos. Sa makatuwid, nagpasya siyang hanapin ang tagapag-alaga.
Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Di nagtagal, nakarating siya sa Mount Tai, patungo sa kailaliman ng bangin, at pumasok sa unang palapag ng silid ng mga banal na kasulatan. Miss, sigaw niya. Kaagad, isang puting ilaw ang kumislap, at isang babaeng nakasuot ng puting damit ay lumitaw sa harap niya. Mahinahon niyang tiningnan si James at tinanong, ano ang mali? May nangyari ba? Isinalaysay ni James ang kadena ng mga kaganapan na nagbukas. MS, Custodian, kailangan mo akong tulungan sa oras na ito. Ang kaaway ay isang sekta ng pinakamalakas na selyadong kaharian. Paano ako dapat lumaban sa kanila? Panipi. Ang tagapag-alaga ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, James, nais kong lutesin ang bagay para sa iyo. Gayunpaman, ang mga ito ay mga hadlang sa iyong paraan ng pag-unlad. Dapat mong harapin ang mga ito sa iyong sarili. Bukod, ang aking responsibilidad ay protektahan ang silid ng mga banal na kasulatan. Dahil dito, hindi ako makikialam maliban kung ang sitwasyon ay ganap na hinihiling ng aking pansin. Sana maintindihan mo, Panipi. Naririnig ito, tinanggal si James. Talagang balak mo bang tumayo sa mga gilid? Umiling-iling ang tagapag-alaga at sinabing, ang mundo ay hindi kasing simple ng tila. Maraming mga makapangyarihang figure ang kasalukuyang mga mata na naayos sa mundo. Kung makikialam ako, ang mga kahihinatnan ay mapapahamak. Panipi. Kahit na nais niyang tulungan si James, nababahala siya na magdulot siya ng problema ng maraming beses na mas masahol kaysa sa nararanasan niya ngayon. Dahil ang tagapag-alaga ay hindi nais na mamagitin, si James ay maaaring umasa lamang sa telepathic master ng Mount Spring Castle. Kung nabigo din iyon, lalaban siya sa kamatayan upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Napababa, lumingon siya. Matapos siyang umalis, nagbulong ang tagapag-alaga, James, ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga sa grand scheme ng mga bagay. Sa hinaharap, haharapin mo ang higit na mga ordeal kaysa dito. Kung hindi mo rin malulutas ang isang simpleng bagay, labis akong mabaigo. Panipi. Matapos ang kanyang tagapakinig kasama ang tagapag-alaga, bumalik si James sa Mount Bane at matiag ang naghintay. Ang sekta ng Divinity ay nagbigay sa kanya ng 1 linggo. Hanggat bumalik ang omniscient na Diyos noon, magiging ligtas sina Thea at Winnie. Pagkalipas ng 3 araw, lumitaw ang makapangyarihang Diyos. Paano ito napunta? Nang makita ang hindi kilalang Diyos, nagmadali si James na lumakad sa kanya. Alam niya na ang mga magsasaka ng Mount Spring Castle ay makakatulong sa kanya na masira ang krisis. Gayunpaman, nanatili sila sa ginhawa ng kanilang mga tahanan at simpleng napapanood mula sa mga gilid. Huminahon, James. Mag-isip tayo ng iba pa. Panipi. Paano ako dapat huminahon kapag nasa panganib ang aking pamilya? Kudlit. Umungol si James. Pagkatapos, nagmarcha siya patungo sa Mount Bane na may mga galit na hakbang. Kung may nangyari sa kanyang pamilya, gagawin niya ang sekta ng Divinity na magbayad ng isang mabigat na presyo. James, huwag kumilos ng walang tigil. Sumigaw ang omniscient na Diyos. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James at tumungo sa direksyon ng sekta ng pagka-Diyos. Di nagtagal, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Sa paanan ng bundok, maraming mga alagad ng sekta ng pagka-Diyos. Lahat sila ay nagsuot ng mga sinaunang damit at gumamit ng mga tebak. Sino ang nandyan? Sa kanyang hitsura, naharang ang landas ni James. Napababa, sinabi ng omniscient na Diyos, nagpunta ako sa Mount Spring Castle sa mga selyadong realms at nakilala ang aking Panginoon. Gayunpaman, sinabi niya sa akin ang kaganapan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Panipi. Ha? Nagyelo si James. Hindi karapat-dapat. Sa sandaling iyon, nagalit siya. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsusumikap siya para sa kapakanan ng mga tao sa mundo. Gayunpaman, nang makatagpo siya ng problema, walang tumulong sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2178. Sinulyapan sila ni James. Gayunpaman, kahit na siya ay galit, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi, James Caden. Naririnig iyon, ang mga alagad ay umungol sa pagtawa. Narito ka sa wakas, James Caden. Sa pagtatago, nakikita ko. Mga kalalakihan, itali mo siya.
Nag-order ang isang bantay. Pagkatapos, ang ilang mga gwardya ay lumakad kay James at sinaktan ang kanyang mga puntos ng acupuncture. Matapos ay silang ang kanyang base sa paglilinang, itinali nila siya ng isang lubid at dinala siya sa bundok na may isang tibak na pinindot laban sa kanyang leeg. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya, hindi lumaban si James. Bago pumunta dito, handa siyang ailatag ang kanyang buhay para sa kanila. Di nagtagal, dinala siya sa pangunahing bulwagan ng sekta. Sa pangunguna ay isang matandang lalaki, at maraming iba pa ang malapit sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalabas ng isang malakas na aura. Nang makita si James, ang mukha ni Yuvan ay nagdilim habang sinabi niya, "Si James, bilang isang ina po ng mga makasalanan, hindi lamang hindi ka nagsisisi, ngunit nilinang mo rin ang demonyong sining. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan?" Panipi. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sinulyapan siya, na sinasabi ng malamig, "Gupitin ang Kree Asterisk P. Dahil narito ako, gawin ang nais mong gawin. Gayunpaman, mangyaring palayain ang aking pamilya." Panipi. Sinabi ni Yuvan, "Huwag kang mag-alala, hindi ko mapinsala ang walang kasalanan. Mga kalalakihan, pakawalan sila." Naunawaan. Ang ilang mga alagad ay naiwan. Di nagtagal, bumalik sila kasama ang pamilya ni James. James. Nang makita si James na nakatali, sumugod si Thea sa kanya. "Tumigil ka kung nasaan ka." Bago niya maabot si James, ang mga alagad ay nag-brand ng kanilang mga tibak at hinarang ang kanyang landas. Tumalikod si James at tiningnan sina Thea, Winnie, at ang mga Callahans, at huminga ng malalim. Pagkatapos, sinabi niya, "Thea, iwanan ang Mount Bane kasama si Winnie. Alagaan mo siya." Panipi. "Darling, paano ka?" Nag-aalala si Thea. Nakasuot ng isang binubuo na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni James, "Kung mawasak ako rito, huwag mo akong ipaghiganti. Gayunpaman, tandaan ang puot na ito. Maghanap ng isang liblib na lugar at linangin." Panipi. Tila sinasabi ni James ang kanyang mga huling salita. Si Yuvan ay hindi nagbabayad sa ganito. Sa kanya, ang mga lupa ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang pansin. Siya ay lamang matapos ang pag-akyat ni James. Tulad ng para sa natitira, hindi siya maaaring mag-alala ng mas kaunti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2179. Huminga ng malalim si James at tiningnan sina Thea at Winnie na may ngiti, na nagsasabing, "Iwanan na ako ay magiging maayos." Si Thea ay hindi na ang inosenteng batang babae mula rito, hindi siya nagtagal ng matagal na hinawakan niya ang kamay ni Winnie at lumingon. "Tatay Daddy." Gayunpaman, tumawag si Winnie kay James, nag-aatubili na umalis. Niyakap ni Thea si Winnie at tiningnan ang mga Callahans, na nagsasabing, "Lolo, dapat tayong umalis." Pinanood sila ni James na umalis. Matapos silang umalis, huminga si James ng isang buntong hininga at lumingon kay Yuvan, na sinasabi ng malamig, "Lahat ako ngayon. Inaasahan kong hahawakan mo ang iyong pagtatapos ng bargain at iwanan ang aking pamilya o iba pa, hindi kita kailanman patatawarin." Panipi. "I lock mo siya." Inutusan ni Yuvan. Pagkatapos, si James ay inalis at nabilanggo sa loob ng isang madilim at mamasa-masa na piitan. Kasabay nito, sa Bane City, si Marcelo at Jace ay nasa looban ng tirahan na kanilang pinasok. "Jace, nakatanggap lang ako ng balita na si James ay nabilanggo ng sekta ng pagka-Diyos. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Panipi. Napangiti si Jace ng mahina at sinabing, "Nagtataglay si James ng demonyong katawan, isang walang talo na katawan ng demonyong kaharian. Gayunpaman, ang kanyang mga katapatan ay nakasalalay sa mga tao. Kailangan niyang sumailalim sa ilang mga ordeal bago siya sumuko sa mga tao at sumali sa amin." Ngunit, tulad ng nais ni Marcelo na tanggihan siya, inalis ni Jace ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, "Hindi bots. Ang desisyon ay pangwakas. Kahit na si Master ay sasang-ayon dito kung narito siya." Panipi. Bumantong hininga si Marcelo at hindi na nagsabi. Sa sekta ng Divinity sa Mount Bane, si James ay nabilanggo sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Sa ngayon, siya ay nakatali at nakahiga sa kama habang nakatitig sa itim na kisame. Clack, clack, clack. Sa sandaling iyon, ang mga tunog ng mga yapot ay maaaring marinig.
Pagkatapos, nagbukas ang pinto. James, isang boses ang dumating. Pinahihit ni James ang kanyang ulo sa mga ilaw na ilaw, nakikita niya na nandito si Yvonne. Sa lahat ng kanyang lakas, tumayo siya at umupo sa lupa noon, tiningnan niya ng malamig sina Yvonne at Cable, magmadali ka at kumuha ng aking buhay. Ngumiti si Yvonne, James, ako ay isang maaway na tao. Hanggat ibibigay mo ang paraan ng pag-akyat ng pag-akyat ng pag-akyat, ay lalaya ko ang iyong buhay. Haha, tumawa si James. Yvonne, kaya napunta ka sa mahusay na haba upang makakuha ng walang kabuluhan na pag-akyat. Dahil alam mo na akong linangin ang pag-akyat ng sakripisyo, dapat mong malaman kung gaano kahirap na linangin ito kahit nabibigyan kita ng pamamaraan ng paglilinang, maaari mo bang pamahalaan upang may sigawa ito? Panipi. Sinabi ni Yvonne, wala sa iyong pag-aalala hanggat ibigay mo sa akin ang paraan ng paglilinang ay maliligtas ko ang iyong pakikitungo sa buhay. Kailangan mong kideng sa akin si James ay nag-aalinlangan gayunpaman, kung pinanatili ni Yvonne ang kanyang salita, kaya paano kung binigyan niya siya ng paraan ng paglilinang ng pag-akyat ng kargamento? Ang lehitimong pag-akyat ni Sar ay hindi madaling linangin sa mga pisikal na kakayahan ni Yvonne, imposible para sa kanya. Ako ay isang tao ng aking salita, sabi ni Yvonne. Sige, ito ay isang pakikitungo. Hindi naman nag-atubiling si James. Bigyan mo ako ng isang piraso ng papel at isang panulat. Sinusulat ko sila para sa iyong mga kalalakihan, pakawalan siya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2200 habang ibinigay ni Yvonne ang kanyang utos, ang ilang mga alagad ay agad na lumakad kay James, binuksan siya, at pinakawalan ang kanyang mga puntos ng acupuncture. Iyon ay dahil hindi natatakot si Yvonne ni James. Kahit na si James ang pinakadakilang manlalaban sa mundo, hindi siya higit sa isang ant sa Yvonne's. Di nagtagal, handa na ang materyal. Isinulat ni James ang paraan ng paglilinang ng pag-akyat ng sakripisyo at ibinigay ito kay Yvonne. Sa pagsuri nito, gayunpaman, dumilim ang kanyang mukha. Ano ito? Natigilan, tinanong niya, ito ba kung paano mo nilinang ang sakripisyo ng pag-akyat? Tumango si James at sinabing, iyon ang dahilan kung bakit sinabi kong hindi mo magagawang linangin ito kahit na ibigay ko ito sa iyo. Naglalaro ka ba ng mga trick sa akin? Ang ekspresyon ni Yvonne ay nagdilim, at malakas na tunay na enerhiya na natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, sinaktan niya si James sa dibdib, ipinadala siya na lumilipad at nag-crash laban sa dingding. Malakas na gumuho si James sa lupa at nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Kahit na nakuha ni James ang kanyang lakas, hindi siya tumayo ng pagkakataon laban kay Yvonne. Walang paraan ang tulad ng isang pamamaraan ng paglilinang na umiiral. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari kung hindi ka malinis. Banta ni Yvonne si James habang tinapik niya ang piraso ng papel. Sa kanya, niloloko siya ni James. Gumapang si James mula sa lupa na may malaking kahirapan. Bagaman binigyan niya si Yvonne ng tunay na pamamaraan ng paglilinang ng hindi kanais-nais na pag-akyat, naisip ng huli na siya ay gumugulo sa kanya. Hindi ko kasalanan na hindi ka naniniwala sa akin. Ano pa ang magagawa ko? Gupitin ang Cree asterisk P at patayin mo na ako. Panipi. Pangarap, bibigyan kita ng isa pang linggo. Makalipas ang isang linggo, gagawa ako ng isang pampublikong pagsubok sa Divinity Sect sa Mount Bane. Panipi. Umungo si Yvonne at tumalikod. Umupo si James sa lupa at nagbuntong hininga. Kahit na sinagot niya siya ng matapat, walang naniniwala sa kanyang mga salita. Naranasan niya ang malaking pinsala. Gayunpaman, habang nagtataglay siya ng isang demonyong katawan, ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay pambihira. Habang ang enerhiya ng demonyo ay kumalat sa buong kanyang katawan, ang kanyang mga sugat ay nakabawi halos agad. Para sa mga susunod na araw, si Yvonne ay darating sa piitan araw-araw upang mag-usisa kay James tungkol sa pag-akyat ng sakripisyo at ang mga pamamaraan ng paglilinang para sa demonyong sining. Sa kanya, pinamamahalaan lamang ni James na makakuha ng napakalakas na pisikal na katawan dahil nilinang niya ang demonyong sining. Nais niyang sakupin ang katawan ni James para sa kanyang sarili. Gayunpaman, iyon ang huling paraan. Sa ngayon, magpapatuloy siya sa interogasyon. Kung patuloy na pinapanatili ni James ang kanyang mga labi na mahigpit na selyadong,
wala siyang pagpipilian kundi sakupin ang kanyang katawan pagkatapos na maipasa ang paghatol sa kanya. Para sa buong linggo, si James ay sumailalim sa pagpapahirap sa pagpapahirap. Gayunpaman, ang sakit ay wala sa kanya. Tulad ng dati niyang naligo sa apoy upang sanayin ang kanyang pisikal na katawan, nakakuha siya ng mas mahusay na pagtutol kaysa sa mga ordinaryong kalalakihan. Dahil patuloy na pinigilan ni James ang kanyang bibig, walang pagpipilian si Yvonne. Isang linggo ang lumipas sa isang mata. Sa isang umaga sa isang linggo, si James ay nakatali muli at humantong sa pangunahing bulwagan ng sekta ng pagka-Diyos. Pagkatapos, siya ay nakatali sa isang haligi ng bato na ilang metro ang taas sa labas ng bulwagan. Isang linggo na ang nakalilipas, ang sekta ng Divinity ay kumalat sa salita ng paglilitis sa publiko ni James. Tulad nito, maraming tao ang nagtipon sa labas ng sekta upang panoorin ang palabas. Karamihan sa mga tagalabas ng 3,000 selyadong mga realidad, at mayroong kahit na makapangyarihang mga figure na tinatakan ang kanilang sarili sa libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang sekta ng pagka-Diyos ay napuno ng mga tao. Sa labas ng bulwagan, tiningnan ni Yvonne ang mga tagalabas at hinampas ang kanyang balbas, na nagsasabing, mga kababaihan at mga ginoo, maligayang pagdating sa sekta ng pagka-Diyos. Tulad ng nalalaman mo, ang mga lupa ay mga inapo ng mga makasalanan na nagtaksil sa ating mga ninuno. Kami ay nagdusa ng labis, at hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala. Bilang isang inapo ng mga makasalanan, hindi lamang si James ay hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, ngunit siya ay nakipag-away sa lahi ng demonyo at nilinang ang demonyong sining. Pinatawag ko kayong lahat ngayon upang masaksihan ang paglilitis sa publiko ni James Caden. Maaaring ihain ang hustisya. Panipi. Ang boses ni Yvonne ay umusbong. Ang mga tao na natipon ay malakas, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa walang kamatayang ranggo ng pag-akyat. Si James, na nakatali sa haligi ng bato, ay alam na ang kanyang kapalaran ay nasil nang marinig si Yvonne na inaakusahan siya ng pagbagsak sa lahi ng demonyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay sumakay, nag-iisip ng isang paraan para sa kanya upang makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2201 madali na gawing madali ang kanyang pagtakas. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanyang base ng paglilinang ay selyadong, mayroon pa rin siyang napakalaking pisikal na lakas. Bukod dito, mayroon pa rin siyang paninirahan sa langit, hindi sa banggitin ang pagkakaroon ni Sophie. Iginiit niya na hindi niya tutulungan siyang malutas ang bagay na ito, ngunit dapat niyang tulungan siyang makatakas. Ang tanging bagay na nababahala niya ay ang target ng sekta ng pagka-Diyos kung nakatakas siya. Si James ay nasa isang bind. James, inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Isang boses ang umusbong. Kinolekta ni James ang kanyang sarili at tiningnan si Yvonne, snickering. Anong mga kasalanan? Pinayuhan siya ni Yvonne, bilang isang inapo ng mga makasalanan, dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Gayunpaman nakipag-away ka sa lahi ng demonyo at nilinang ang demonyong sining. Panipi. Kinwestiyon ni James, nasaan ang katibayan? Tumigil sa pagsubok na pag-usapan ang iyong paraan sa labas nito. Malamig na sinabi ni Yvonne, dahil hinihiling mo ang katibayan, ipapakita ko sa iyo. Pagkatapos, naglaro siya ng ilang mga video na kinuha ng lumaban si James laban kay Zane at ang iba pa sa Mount Bane. Napanood ng mga tagalabas ang labanan na nagbukas bago ang kanilang mga mata sa isang malaking telebisyon sa pangunahing bulwagan. Sumigaw si Yvonne, mayroon ka bang ibang sasabihin? Tumahimik si James. Yamang nagbigay ng katibayan si Yvonne, wala nang masasabi niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay talagang gawa sa mga demonyong sangkap. Huminga ng malalim si James, alam na siya ay napapahamak. Kahit na ako ay isang makasalanan, walang kasalanan ang aking pamilya. Inaasahan ko lang na hindi ka magpapahirap sa buhay para sa kanila matapos akong maparusahan. Ang mga tagalabas ng 3,000 mundo, sinusubaybayan ang sekta ng pagka-Diyos. Huwag silang hayaang sumunod sa aking pamilya. Panipi. Handa si James na mamatay. Gayunpaman, nababahala siya tungkol sa Thea at Winnie. Sa sandaling iyon, isang magsasaka ang sumulong at sinabing, dahil nilinang mo ang mga sining ng demonyo, wala akong masasabi na makakatulong sa iyo. Gayunpaman, masisiguro ko ang kaligtasan ng iyong pamilya.
Ako, Cody Bo, ay gagawin ang aking makakaya upang mapanatili ang aking salita. Panipi. Nagsalita si Cody Bo ng Ethos Realm. Isa siya sa mga pinakadakilang mandirigma sa mga selyadong realms. Habang siya rin ay nagmula sa isang maimpluwensyang sekta, hindi siya natatakot sa sekta ng pagka-Diyos gayunpaman, dahil si James ay nasa paglilitis para sa paglilinang ng mga demonyong sining, wala siyang magagawa upang makatulong. Si James ay hindi isang masamang tao. Oo, sam-asang-ayon ako. Bagaman nilinang niya ang mga demonyong sining, mayroon lamang siyang mga interes ng Earth sa isang patayon na tao ay bihirang ngayon. Panipi. Sa anumang kaso, dahil nilinang niya ang mga sining ng demonyo, nararapat siyang mamatay. Maraming nagpalitan ng kanilang mga opinyon. Nakakakita ito, isang malabong pagngiti ang gumagapang sa mukha ni Yuvan. Lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Nag-isip siya. Aalisin niya si James kung tumanggi siyang ibunyag ang mga lihim ng pag-akyat sa kanya at sakupin ang kanyang pisikal na katawan para sa kanyang sarili. Kasabay nito, gagamitin niya ang isang tiyak na mahiwagang kayamanan upang mabilanggo ang kanyang kaluluwa at magsagawa ng isang masusing paghahanap. Sa ganoong paraan, matututunan niya ang tungkol sa pamamaraan ng paglilinang na nilinang ni James. James, bibigyan kita ng 30 araw ng mga welga ng kidlat. Mayroon ka bang mga huling salita? Ang boses ni Yuvan ay umusbong. Ang pagsusuot ng isang binubuo na ekspresyon, sinabi ni James, hanggat ligtas ang aking pamilya, hindi ako gaanong nagmamalasakit. Mabuti, sabi ni Yuvan. Pagkatapos, ang mga mahiwagang simbolo ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Habang sila ay lumubog sa kalangitan, ang malinaw na kalangitan ay naging maulap. Ang art sa pagdurusa sa langit. Nang makita nila ito, namutla ang mukha ng lahat. Si Yuvan ay nagsagawa ng isang kakilakilabot na pamamaraan ng paglilinang at tinawag ang isang langit na pagdurusa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2202, Boom! Isang flash ng kidlat ang tumama sa haligi ng bato at pagkatapos ay si James. Kapag sinaktan ng kidlat si James, maaari lamang siyang makaramdam ng sakit kaya napapagod na kahit na ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang nagagalit na hiyawan. Walang sino mang humakbang upang ipagtanggol si James, o may nakaramdam ng anumang pakikiramay sa kanya pagkatapos ng lahat, si James ay isang lupa, isang inapo ng mga makasalanan. Namatay ang kanilang mga ninuno dahil sa pagtataksil ng mga ninuno ng Earthlings. Matapos ang unang flash ng kidlat ay sumakit kay James, nakaranas na siya ng malubhang pinsala. Gayunpaman, ang enerhiya ng demonyo ay agad na kumalat sa buong kanyang katawan at pinagaling ang kanyang mga pinsala. Bago siya magreaksyon, ang pangalawang flash ng kidlat ay sumakit sa kanya. Arg! Sumigaw si James sa paghihirap. Ang kanyang pisikal na katawan at maging ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa paghihirap sa pagpapahirap. Sa di kalayuan, pinukaw ni Marcelo ang kilay niya at sinabing, Jace, uupo lang tayo dito at manood. Nakasuot ng kalmado na ekspresyon, malamig na sinabi ni Jace, kailangan ko lang siyang buhay. Bukod, naniniwala ako na makakaligtas siya sa paghihirap na ito sa pisikal na katawan ng kanyang. Kapag siya ay ganap na sumuko sa lahi ng tao, magiging mas madali para sa kanya na sumali sa aming mga ranggo. Panipi. Ngunit kaya niya? Sabik na tanong ni Marcelo. Oo, wala siyang pagpipilian, sabi ni Jace. Tumahimik si Marcelo at tumalikod, hindi makapagpatoto sa pagpapahirap kay James. Ang footage ng paglilitis ni James ay naibroadcast ng live sa mundo. Habang nasasaksihan nila ito, ang bawat tao sa mundo ay umiyak. Maghang doon, James. Magagawa mo ito. Maraming nag-alok ng mga salita ng paghihikayat. Samantala, si Thea, na kasalukuyang nasa Kensington, ay sumigaw ng kanyang mga mata nang makita ito. Sa sandaling iyon, nais niyang magtungo sa Mount Bain at i-save si James. Gayunpaman, hindi niya nawala ang kanyang pagkamakatuwiran. Pinanganib ni James ang kanyang buhay upang mailigtas sila. Kung pupunta siya sa Mount Bain, hindi lamang niya may save ang kanyang buhay, ngunit gagawa siya ng higit pang problema para sa kanya. Nang makita si James na pinahirapan, pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao, nagmumura, ang sinaunang kaharian at sekta ng pagka-Diyos ay minarkahan ang aking mga salita, magkakaroon ako ng aking paghihiganti.
Ang kanyang ekspresyon ay solemn na tahimik na nanumpa siya upang puksain ang sekta ng pagka-Diyos ay dapat na mapahamak sa Mount Bane. Sa simula, nagawang pigilan ni James ang mga welga ng kidlat gamit ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, habang ang kanyang enerhiya na demonyo ay dahan-daang maubos, lumala lamang ang kanyang mga pinsala. Di nagtagal, lumipas ang 2 linggo. Bawat araw, paulit-ulit na sinaktan ni James ng kidlat. Ang kanyang katawan ay kakilakilabot na sinunog, at ang kanyang demonyong enerhiya ay ganap na maubos. Ang buhay ni James ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread, at palagi siyang dumulas at wala sa kamalayan. Sa loob ng paninirahan sa langit, alam ni Sophie kung ano ang nangyayari kay James. Kinuha niya ang kilay niya at sinabing, mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Ang tol ng espiritu ay sumulyap sa kanya at sinabing, ipahiram siya ng isang tulong, pagkatapos. Ngunit, sabi ni Sophie, alam mo kung sino ako. Paano ako makikialam na ganyan? Bukod, nakuha niya ang Infinity Steles. Kung tutulungan ko siya, magkakaroon ako ng mabibigat na karma. Ang tol ng espiritu ay coolly sinabi, si James ang may-ari ng Jabari Celestial na tirahan kung saan ka nakatira. Sa lahat ng ito, naipon mo ang mahusay na karma habang tinutulungan siya. Panipi. Sinabi ni Sophie, maaari kong ilabas ang karma na ito, at may kakayahang matiis ito. Pagkatapos ay tulungan siyang hindi tuwiran at ipadala siya sa kung nasaan siya. Kung namatay siya, ang Celestial Abode ay magiging masterless. Ngayon na ang mga labi ni Emperor Jabari ay nagkalat, hindi magiging madali para sa Celestial Abode na makahanap ng isang bagong master. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2203 si James ay nagdusa na sinaktan ng kidlat sa loob ng 2 linggo ngayon, at ang kanyang enerhiya na demonyo ay lubos na nabawasan. Hindi alintana, dahil ang kanyang pisikal na katawan ay pambihirang, hindi siya naging abo sa pamamagitan ng mga welga ng kidlat. Sa halip, ito ay charred at sinunog ng paulit-ulit. Samantala, ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasira. Gayunpaman, dahil nagkaroon ng isang malakas na pisikal na katawan, ang kanyang kaluluwa ay pinamamahalaang upang manatiling buo. Ang iba pang mga magsasaka ay namatay ng matagal. Si Yuvan ay napanood ang kondisyon ni James. Sa kanya, ang kapalaran ni James ay hindi nababahala sa kanya. Kung siya ay namatay, ibilanggo niya lamang ang kanyang kaluluwa at sakupin ang kanyang pisikal na katawan. Haha, ang kanyang pisikal na katawan ay tunay na kahanga-hanga. Ang iba ay namatay ng matagal. Panipi. Natigilan si Yuvan sa pisikal na katawan ni James. Ang kanyang pagnanais na sakupin ito ay lumaki lamang. Malabo ang pananaw ni James, at naramdaman niya ang kanyang buhay na nakabitin sa isang thread. Mamamatay na ba ako? Ang pag-iisip na iyon ay sumabog sa isip. Ayaw niyang mamatay. Gayunpaman, hindi siya makatakas dahil natatakot siya sa pagbabayad ng sekta ng Diyos laban sa kanyang pamilya. James, sa sandaling iyon, ang tinig ni Sophie ay nagmula sa loob ng celestial na tirahan. Sinagot niya siya, Sophie. James, tutulungan kita na makatakas sa Earth. Itago ang iyong sarili at huwag bumalik. Panipi. Hindi ko maiiwan, James croaked. Ano ang dapat kong gawin kung dinukot nila sina Thea at Winnie pagkatapos kong makatakas? Sinabi ni Sophie, magpahinga ka ng madali, James. Kapag naabot mo ang pinakatanyag ng paglilinang, maaari mong mabuhay muli ang mga ito. Talaga, nagdududa si James. Siyempre, dahil kailan ako nagsinungaling sa iyo? Panipi. Isang tama pagkatapos, tulungan mo akong makalabas dito. Hindi na ako magtatagal ng mas mahaba. Panipi. Habang dahan-daang nawalan ng malay si James, napagtanto niya na kailangan niyang iwanan ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sige. I-brace ang iyong sarili. Papilit kong buksan ang selyo sa mundo. Samantala, sakupin mo ang window ng pagkakataon at makatakas. Ngunit hindi ko alam kung aling selyadong kaharian ang iyong makarating. Panipi. Hindi na ito mahalaga. Umungol si James. Hanggat buhay ako, hindi ko iniisip kahit saan. Sige, sabi ni Sophie. Kaagad, ang malakas na enerhiya na natipon sa loob ng celestial na tirahan at pinalaki sa kalangitan, pinalaki ang laki ng fissure sa hangin. Samantala, ang mga tanikala sa katawan ni James ay kumalas, at siya ay lumakas sa kalangitan. Samantala,
Si Yuvan ay nanonood kay James ng masidi. Sa sandaling sumuko siya sa mga welga ng kidlat, gagawin niya ang kanyang paglipat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napagtanto niya na may isang bagay na hindi maganda. Si James ay nabasag mula sa kanyang mga tanikala at lumalakas sa kalangitan. Saan sa palagay mo pupunta ka? Nagdilim ang kanyang mukha habang tinawag niya ang isang hindi kilalang kamay sa hangin, sa isang pagtatangka na ay drag si James pabalik sa lupa. Sa sandaling iyon, ngumiti si Sophie at kumaway ang kanyang braso. Ang makapangyarihang enerhiya na material mula sa loob ng celestial na tirahan at hinarang ang kanyang pag-atake. Ang mga makapangyarihang alon ng enerhiya ay tinadtad sa hangin at sinaktan si Yuvan, na nag-staggered pa atras at samukan ng isang bibig ng dugo. Ha. Sa sandaling iyon, isang dagandong ng pagtawa na bumagsak sa buong mga bundok. Ang sinaunang kaharian, ang Divinity Sect, at ikaw, Yuvan Zaimir. Markahan ang aking mga salita, babalik ako at puksain kayong lahat. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2204 Boses ni James. Pagkatapos, pumasok siya sa selyo at nawala mula sa Mount Bane. Damat, nagdilim ang mukha ni Yuvan habang sinumpa niya, sino ang tumutulong sa kanya sa likod ng mga eksena. Ang eksena ay nai-broadcast ng live sa buong mundo. Nang makita si James na makatakas, huminga si Thea ng isang buntong hininga. Bago umalis si James, tinawag niya kung ano ang natitira sa kanyang lakas at umungol. Pagkatapos nito, hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Sa pagpasok niya sa selyo, wala siyang ideya kung saan siya magtatapos. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-daang nabawi ni James ang kamalayan. Nakaramdam siya ng tamad. Kapag sinubukan niyang bumangon, ang isang sobrang sakit na sakit ay nagmula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, nang mapagtanto ang isang puting kurtina sa harap niya, nagbulong siya, patay na ba ako? Nasaan ako? Panipi. Gising ka na. Tulad ng siya ay nakakagulat, isang boses ang nagsalita. Sinubukan ni James na lumingon ang kanyang ulo upang makita kung saan nagmula ang tinig. Gayunpaman, habang siya ay malubhang nasugatan, ang sobrang sakit ay nagmula sa loob ng kanyang katawan sa sandaling lumipat siya. Ang iyong mga pinsala ay malubha. Hindi ka dapat gumalaw, sabi ng boses. Pagkatapos, naramdaman ni James na may isang upuan sa tabi niya sa kama. Kahit na hindi niya makita ang mukha ng tao, maamoy niya ang kaakit-akit na halimuyak ng isang babae. Binuksan niya ang kanyang bibig at sinubukan na tanungin kung sino ang tao. Gayunpaman, malubhang nasugatan si James. Ito ay isang himala na nakaligtas siya sa paulit-ulit na mga welga ng kidlat sa nakaraang 2 linggo. Bagaman siya ay muling nakakuha ng malay, naramdaman niya ang kanyang ulo na umiikot at ang kanyang kamalayan ay dumulas sa loob at labas. May pakiramdam siya na maaari siyang sumuko sa kanyang mga pinsala anumang oras. Matapos magising, hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Para sa susunod na ilang linggo, si James ay patuloy na madulas at walang kamalayan. Tumagal ito ng 1 buwan. Ang kanyang pisikal na katawan ay nagpakita ng mga kakaibang kakayahan sa pamamagitan ng automatikong pagpapagaling mismo. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay maaaring lumipat si James. Gayunpaman, hindi pa rin siya maaaring mag-crawl sa kama. Sa nakaraang buwan, may nag-aalaga sa kanya. Kahit na wala siyang ideya kung sino siya, alam niya na ang kanyang tinig ay malambing. Ngayon, nagising si James ng maaga. Sa pagkawala ng kung ano ang gagawin, nakahiga siya sa kama ng walang listahan at tinitigan ang puting kurtina sa harap niya. Creak, binuksan ang pinto, at may lumakad. Isang babae ang tumayo sa tabi ng kama at nagbulong habang tinitigan niya si James, ang kanyang katawan ay gumaling ng maayos. Sa loob lamang ng 1 buwan, halos ganap siyang gumaling, ngunit hindi ko alam kung nakaranas siya ng pinsala sa kanyang ulo. Ilang beses na siyang nakamamatay sa nakaraang buwan, ngunit hindi siya nagbigkas ng isang solong salita. Panipi. Umupo ang babae at hinawakan ang braso ni James, kinuha ang kanyang pulso at sinuri ang kalagayan ng kanyang katawan. Ano ang isang mahiwagang katawan, nang ibalik ko siya, nakaranas siya ng malaking pinsala. Bagaman natupok niya ang elixir na pinapakain ko siya, sigurado ako na ang aking elixir ay walang gayong makahimalang epekto. Panipi. Pinakawalan ng babae ang braso ni James. Aking ginang, may masamang nangyari.
Sa sandaling iyon, isang tinig ang nagmula sa labas ng pintuan. Naririnig ito, nagmamadaling tumayo ang babae at naglakad palabas ng silid. Humiga si James sa kama. Maaari siyang magsalita, gayunpaman, pinili niyang manahimik dahil hindi niya alam kung nasaan siya ngayon o ang pagkakakilanlan ng taong nagligtas sa kanya. Ngayon, ang kanyang pisikal na katawan ay halos mabawi. Ang lakas lamang niya ay hindi pa bumalik. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, maaari siyang ganap na mapasigla sa 1 linggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2205 pagkatapos ng patuloy na sinaktan ng kidlat sa loob ng 2 linggo, ang kanyang pisikal na katawan ay nakaranas ng mga kakilakilabot na pinsala, at nasira ang kanyang kaluluwa. Kahit na siya ay nagpahinga ng 1 buwan, ang kanyang mga pinsala ay hindi pa nakakabawi. Ngayon, nakakuha lamang siya ng kamalayan. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mga pinsala ay nakikita pa rin, ang kanyang demonyong enerhiya ay dahan-daang nakabawi. Ang kanyang bilis ng pagbawi ay unti-unting tataas. Humiga si James sa kama at nagpahinga. Kasabay nito, sa labas ng silid. Ano ang mali? May nangyari ba? Panipi. Ang isang kaakit-akit na babae na may suot na puting damit ay tumingin sa chambermaid na nagmamadali at pinayuhan siya, tumigil sa paggawa ng gayong pagkabahala. Ikaw ay isang lingkod ng sambahayan ng Giannis. Panipi. Aking ginang, ang mga Zidans ay narito upang talakayin ang iyong pakikipag-ugnayan. Naririnig ito, sumimangot ang babae. Ito ang sinaunang kaharian, ang pinakamalakas na mundo sa 3,000 selyadong realms. Ang pangalan ng babae ay si Melanie Giannis, isang miyembro ng sambahayan ng Giannis ng lungsod ng Cain Allen, na matatagpuan sa loob ng Doncaster. Mayroong 3 mahusay na pamilya sa loob ng lungsod ng Cain Allen: ang Giannis, ang Zidans, at ang Quintarius. Gayunpaman, ang mga Giannis ang pinakamahina sa kanilang lahat. Ang Giannis ay naging pinakamalakas. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Giannis ay nahulog mula kay Grace 30 taon na ang nakalilipas. Simula noon, ang kanilang pangkalahatang lakas ay nabawasan, at sila ay pinahihirapan ng mga Zidans at Quintarius sa lahat ng mga taon na ito. Magkakaroon ako ng pagtingin. Pagkatapos, umalis si Melanie sa patio at tumungo sa foyer. Maraming mga tao ang natipon sa foyer, at sa pangunguna ay isang taong may edad na nakasuot ng isang kahanga-hangang balabal. Siya si Zaid Giannis, ang kasalukuyang patriarch ng sambahayan ng Giannis. Bago siya ay isang matandang lalaki sa isang kulay abo na balabal at isang gwapong binata sa isang asol na balabal. Ang matatandang lalaki ay ang sekta ng Zidans, samantalang ang binata ay tinawag na Justin Zaidon, isang kilalang magsasaka sa kanyang mga kapantay. Lumakad si Melanie sa kanila. Tumayo kaagad si Justin at sinaksak siya ng isang maliwanag na ngiti nang makita siya. Kumusta, Melanie? Sinulyapan siya ni Melanie at tumanggo ng bahagya. Pagkatapos, tiningnan niya ang lalaki sa tingga at binati siya ng magalang, "Ama." Tumanggo si Zaid at sinabi, "May upuan." Sumunod si Melanie. Pagkatapos, nagsalita ang sekta ng Zidans, "Mr. Zaid, napunta ako dito ngayon para sa kasal sa pagitan ng aming 2 pamilya. Tulad ng alam mo lahat, si Justin dito ay ang pinakakilalang magsasaka sa kanyang mga kapantay sa lungsod ng Cain Allen. Nakuha pa niya ang karapatang sumali sa sekta ng pagka-Diyos sa lalong madaling panahon, magiging isang dispel siya ng sekta. Si Melanie, sa kabilang banda, ay ang pinakamagandang babae ng lungsod ng Cain Allen na sa palagay ko ay isang perpektong tugma sila. Bukod, ang pag-aasawa na ito ay maaaring mapalapit ang aming 2 pamilya, paliwanag ng Zaidon Surtrider. Hindi ako nagpakasal sa sinuman. Bago si Zaid, ang patriarch ng Vanes, ay maaaring magsalita, tumayo si Melanie at tiningnan ang sekta ng Zaidons, na nagsasalita ng magalang, "Sect Elder, bata pa ako, kaya nais ng Juan na ituon ang aking pansin sa paglilinang. Wala akong plano sa pag-aasawa sa ngayon. Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat sa iyo?" Tumayo si Justin at sinabing, "Melanie, alam mong may crush ako sa iyo." Ay! Pinutol siya ni Melanie at sinabi, "Mr. Zaidon, ito ay isa na hindi karapat-dapat sa iyo. Mangyaring umalis." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2206 sa sandaling iyon,
Sumulong si Zaid at sinabi na nakangiting, Sect Elder Zaidon, ang aking anak na babae ay walang nais na magpakasal sa ngayon. Bakit hindi natin ipagpaliban ang bagay na ito ngayon? Siguro ang aking anak na babae ay makakasama sa hinaharap. Panipi. Dahil ang mga Zaidons ang pinuno sa 3 dakilang pamilya ng lungsod ng Kainalen, hindi nais ng Giannis na pukawin sila ng hindi kinakailangan. Melanie, nakalaan kang maging akin. Tumingin si Justin kay Melanie na may isang mabagsik na pagtingin sa kanyang mukha at sinabing, sa lalong madaling panahon, pupunta ka sa sambahayan ng Zaidens at hiniling kong pakasalan ka. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Ang sekta ng Zaidons ay sumulyap kay Zaid at ngumiti. Walang utang na loob na galit. Matapos siyang magsalita, lumingon siya. Nang umalis na sila, napabuntong hininga si Zaid at sinabing, Melanie, hindi mo dapat ay down ang kanilang alok. Dapat mong maunawaan kung anong uri ng sitwasyon ang naruroon namin sa ngayon. Matapos ang pagsuso sa sekta ng pagka-Diyos, ang mga Zaidons ay lumaki ng mas nakasasakit. At mayabang. Walang sino mang nang ahas na hamanin ang mga ito sa lungsod ng Kainalen. Kahit na sa Doncaster, kakaunti ang mga pamilya na maglakas loob na tumayo sa kanila. Panipi. Na sinabi, dapat mong malaman kung anong uri ng tao si Justin. Siya ay isang bihirang henyo, ngunit siya rin ay isang malamig at walang awa na tao. Bukod, siya ay isang playboy na gumugulo sa mga kababaihan. Paano ako magiging masaya na ikakasal sa kanya? Nakikita lamang niya ang aking mga mata sa aking katawan. Kapag siya ay may daan, mawawalan siya ng interes sa akin. Hindi ko na siya ikakasal. Panipi. Bumantong hininga si Zaid, ngayon na tinanggihan mo ang kanyang pagsulong, hindi ko alam kung anong uri ng mga taktika na underhanded na gagawin ng Zaidens. Nag-aalala lamang siya na ang mga Zaidons ay gagawa ng mga taktika sa likod ng mga eksena. Sa kasalukuyang lakas ng Giannis, hindi sila tumayo laban sa kanila. Inisip ito ni Melanie at sinabing, yamang ipinasa ni Justin ang pagsusuri ng sekta ng pagka-Diyos at naging alagad ng sekta, babalik ako sa Welcome Academy. Hanggat ako ay naging isang alagad ng sekta ng pagka-Diyos, ang mga Zaidons ay hindi maglakas loob na gumawa ng paglipat laban sa amin. Panipi. Ngunit, sabik na sinabi ni Zaid, ang Welcome Academy ay may isang mahigpit na proseso ng pagpasok. Sa katunayan, ang pagsali sa Welcome Academy ay mas mahirap kaysa sa pagsali sa sekta ng pagka-Diyos. Tiwala ka ba sa iyong mga pagkakataon? Panipi. Umiling-iling si Melanie. Hindi siya kumpiyansa. Mayroong ilang mga maimpluwensyang puwersa sa loob ng sinaunang kaharian, at ang sekta ng pagka-Diyos at ang Welcome Academy ay kabilang sa kanila. Ang bawat alagad ng dalawang sekta na ito ay isang henyo at nakikilala sa gitna ng kanilang mga kapantay. Gayunpaman, walang pagpipilian si Melanie. Upang maiwasan ang pag-aasawa kay Justin at maiwasan ang mga Zaidons na gumawa ng mga taktika laban sa kanila, maaari lamang siyang sumali sa Welcome Academy at maging isang alagad. Ito ay ang tanging paraan upang maiwasan ang mga Zaidons mula sa paggawa ng isang paglipat. Isish, tinanggal ka. Panipi. Bahagyang inalis ni Zaid ang kanyang kamay. Magpahinga ng mabuti, ama, sabi niya at lumingon na umalis. Nang umalis sa foyer, ang chambermaid na nagpabatid sa kanya sa pagdating ng Zaidons ay sumugod sa kanyang tagiliran. Paano ito napunta, aking ginang? Bumantong hininga si Melanie, tinalikuran ko ang kanilang alok. Gayunpaman, binyantaan nila ako ng mga salita. Panipi. Natigilan, tinanong ng chambermaid, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ni Melanie, ipinasa ni Justin Zaidon ang pagsusuri ng sekta ng pagka-Diyos at malapit ng maging isang alagad. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Zaidons ay tumingin sa iba pang 2 pamilya. Ngayon na sinipsip nila ang sekta ng pagka-Diyos, maaari silang lumaki ng mas nakasasakit. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang alagad ng Welcome Academy maaari ba akong tumayo laban sa kanila? Panipi. Natigilan, sinabi ng chambermaid, ano? Ang Welcome Academy. Ngunit narinig ko na ang pagpasok sa Welcome Academy ay mas mahirap. Panipi. Kailangan kong subukan anuman. Nagkataon, ang Welcome Academy ay umamin ng mga bagong alagad sa Doncaster kani-kanina lamang. Panipi. Ngayon na ito ay dumating dito, si Melanie ay walang ibang pagpipilian. Tumanggi siyang umupo at wala.
Ang kanyang tao ay magiging isang bayani sa kanyang pagpili at hindi isang napakarumi at kasuklam-suklam na tao tulad ni Justin. Napababa, bumalik siya sa patio. Pagpasok sa silid, tiningnan niya si James na nakahiga sa kama, at lumakad sa kanya. Pagkatapos, umupo siya sa tabi niya at tiningnan si James na nakatitig sa kisame. Antong hininga siya. Aalis ako sa loob ng ilang araw. Hindi kita mag-aalaga sa iyo sa lalong madaling panahon. Panipi. Nakatagpo siya kay James habang siya ay dumadaan sa isang bundok. Bumalik noon, ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Ang hindi pagpayag na iwanan siya sa kanyang sariling kapalaran, ibinalik niya ito at pinangalagaan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2207. Ang Melanie Yanes ay malawak na itinuturing na pinakamagandang babae sa lungsod ng Cain Allen, hindi sa banggitin ang pinakamabait na puso. Hindi niya kailanman itatapon ang mga tantrums, at kumilos siya ng may kabaitan sa lahat, anuman ang kanilang katayuan o kayamanan. Iniligtas niya si James dahil ayaw niya siyang mamatay sa ilang. Hindi ko alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Sa anumang kaso, hindi kita mag-aalaga sa iyo. Bago ako umalis, gagawa ako ng mga kinakailangang pag-aayos. Panipi. Nagtayo si Melanie ng isang kanlungan sa lungsod ng Cain Allen kung saan dadalhin niya ang mga taong na-save niya matapos na gumaling ang kanilang mga pinsala. Tulad ng pagbulong ni Melanie sa kanyang sarili, biglang tinanong ni James, "Ikaw ba ang nagligtas sa aking buhay?" Natigilan siya. "Why maaari mong magsalita?" "Syempre," sinabi ni James, "hindi lang ako makapagsalita ng mas maaga dahil ang aking mga pinsala ay masyadong malubha. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan ang lugar na ito?" Panipi. Sa nakaraang buwan, si James ay dumulas sa loob at walang kamalayan. Wala siyang ideya kung saan siya nakarating pagkatapos umalis sa Earth. Ito ang sambahayan ng Yanes sa lungsod ng Cain Allen. Habang naghahanap ako ng mga sangkap para sa pagpipino ng elixir isang buwan na ang nakakaraan, nahanap ko na nakahiga ka sa lupa. Ang iyong buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread, kaya ibinalik kita dito at pinagaling ka. Panipi. Salamat. Pinasalamatan siya ni James. Bagaman hindi siya mamamatay mula sa kanyang mga pinsala dahil sa kanyang pambihirang katawan, pinasalamatan niya ito. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan ang lungsod ng Cain Allen? Anong mundo ito? Tanong ni James. Natigilan si Melanie. Ang tao ba bago siya ay hindi mula sa sinaunang kaharian. Gayunpaman, hindi siya nagtanong ng anumang mga katanungan at simpleng sumagot, ang lungsod ng Cain Allen ay matatagpuan sa Doncaster ng sinaunang kaharian. Ang sinaunang kaharian. Naririnig ito, ang dugo ni James ay tumakbo ng malamig. Ito ay dahil lamang sa sekta ng sinaunang realm na hindi siya makakauwi sa kanyang pamilya. Kailangan niyang makakuha ng sapat na lakas upang labanan ang sekta ng pagka-Diyos bago siya makakauwi. Kung hindi man, walang punto sa pagbabalik. Nang makita ang malubhang pagpapahayag ni James, tinanong ni Melanie, "Ano ang mali?" "Wala ito," huminga ng malalim si James. "Walang punto sa tirahan sa mga kaganapan na nangyari. Ngayon, kailangan niyang linangin at dagdagan ang kanyang lakas sa pinakamaikling oras na posible pagkatapos, babalik siya sa lupa at puksain ang sekta ng pagka-Diyos." Ngayon na siya ay tumakas sa lupa, nag-aalala siya tungkol kay Thea at Winnie. Ano ang dapat niyang gawin kung ang target ng sekta ng Divinity ay nag-target sa kanila? Bagaman sinabi sa kanya ni Sophie na posible ang muling pagkabuhay sa sandaling naabot niya ang pinakatanyag na paglilinang, nag-alinlangan siya na maabot niya ang gayong taas. Magpahinga ng maayos. Aalisin ko ang aking pag-alis. Panipi. Pagkatapos, lumingon si Melanie. Sa susunod na mga araw, hindi siya lumitaw. Si James, sa kabilang banda, ay nanatiling bedridden, na pinapayagan ang kanyang katawan na dahan-daang mabawi. Bagaman hindi pa rin siya makagalaw sa nalulugod niya, hindi na siya nawalan ng malay. Pagkalipas ng 3 araw, dinala siya sa isang karwahe. Pagkatapos, dumating siya sa ibang lugar. "Sir," matapos mailagay sa isang kama sa isang bagong lokasyon, dumating ang isang tinig. Ito ang Haven Sanctuary ni Angel, isang kanlungan na na-sponsor ni MS. Melanie, sa ngayon, magpahinga dito at gamutin ang iyong mga pinsala. Panipi.
Nakita ni James na ang isang babaeng may magagandang tampok ay nagsasalita sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2208 bak nang siya ay malubhang nasugatan, hindi rin niya maibabalik ang kanyang ulo. Dahil dito, hindi niya napansin ang kanyang tagapagligtas. Miss, maaari ko bang malaman kung sino ang iyong ginang? Nga pala, saan siya nagpunta? Panipi. Tinawag siyang Melanie Yanes, at napunta siya sa Doncaster City, ang pangunahing lungsod ng Doncaster dahil ang Welcome Academy ay kasalukuyang inamin ang mga bagong alagad. Nais ni MS. Melanie na sumali sa akademya, sagot ng babae. Naririnig ito, pinukpok ni James ang kanyang kilay. Ang Welcome Academy. Ano ang impyerno? Tinanong niya, ano ang Welcome Academy? Pinigilan ng babae ang isang sneaker at sinabing, hindi ka isang magsasaka na akala ko, o maririnig mo ang tungkol sa akademikong Welcome. Ngumiti lang si James at walang sinabi. Ipinaliwanag ng babae, mayroong ilang mga maimpluwensyang puwersa sa sinaunang kaharian, lalo na ang sekta, akademya, at angkan. Nakapagtataka si James, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng babae, ang sekta ay tumutukoy sa sekta ng pagka-Diyos. Naririnig ito, huminga ng malalim si James. Bagaman alam niya na ang sekta ng pagka-Diyos ay kabilang sa sinaunang kaharian, wala siyang ideya na nasiyahan ito sa napakataas na katayuan. Ang akademya ay tumutukoy sa Welcome Academy. Samantala, ang lipi ay tumutukoy sa sinaunang angkan. Nang marinig ang paliwanag, si James ngayon ay may isang magaspang na ideya ng pamamahagi ng kapangyarihan sa loob ng sinaunang kaharian. Naintriga rin siya ng Welcome Academy. Dahil wala na siyang pumunta sa sinaunang kaharian, maaari siyang sumali sa Welcome Academy at maging isang alagad doon. Kapag nagtanim siya, sapat na, babalik siya sa mundo at maghayganti. Walang nag-aalala si James pagdating sa mga gawain sa mundo. Pagkatapos ng lahat, ang Earth ay mayroon pa ring Mount Spring Castle upang lumiko. Ang makapangyarihang mga numero ng Mount Spring Castle ay hindi mauupo sa tabi ng mga gilid kung may nang-ahas na gumawa ng paglipat laban sa Earth. Tulad ng para sa selyo, wala siyang nag-aalala din dahil ang apat na mga susi ay nasa kanyang mga kamay. Hanggat siya ay nanatili dito, ang selyo sa mundo ay hindi mawawala, at ang 3,000 mundo ay hindi pagsamahin sa lupa. Tumigil siya sa pag-aalala tungkol sa mga lumulutang na kalamidad at mga providences na malapit ng lilito sa Earth. Ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay ang manatiling nakatago sa sinaunang kaharian at linangin ng masigasig bago bumalik sa mundo. Kailangan niyang maabot ang hindi bababa sa ranggo ng mage noon. Kung hindi man, hindi siya tatayo ng isang pagkakataon laban kay Yuvan Zaimir sa isang away. Kapag naalala niya ang mga kasuklam-suklam na kilos ni Yuvan, ang pagnanais na lumakas ay lumakas ng mas matindi sa kanyang puso. Magpahinga ng mabuti, Ginoo. Aalisin ko ang aking pag-alis. Panipi. Pagkatapos, lumingon ang babae. Para sa mga susunod na araw, si James ay nakatuon sa pagpapagaling ng kanyang mga pinsala. Habang dahan-daang nakabawi ang kanyang katawan at nadagdagan ang kanyang demonyong enerhiya, unti-unting nakabawi ang kanyang katawan. Sa 3 araw mula nang mailipat siya sa kanlungan, nakalakad siya. Sa 5 araw, praktikal niyang nakuha ang kanyang pisikal na lakas, ngunit kailangan niya ng oras upang maibalik ang kanyang base sa paglilinang. Gayunpaman, hindi makapaghintay si James. Kung naantala pa niya, makaligtaan niya ang deadline para sa proseso ng pagpasok ng Welcome Academy. Kaya, pinili niyang umalis nang hindi nagpaalam. Matapos umalis sa Angel's Haven Sanctuary, iniwan niya ang lungsod ng Cain Allen at sumakay sa isang paglalakbay sa Doncaster City. Kapag umalis siya sa lungsod, nakakita siya ng isang liblib na lugar at pumasok sa paninirahan sa langit. Doon, kinuha niya ang mga Empyrean Berry at natupok ito bago pagalingin ang kanyang mga pinsala sa silid ng oras. Di nagtagal, ang kanyang mga pinsala ay gumaling, at ang kanyang lakas ay bumalik sa rurok na form nito. Sa isang bundok ang sinaunang lupain, si James ay nakikipaglaban sa isang mabangis na hayop. Ang hayop ay isang malaking python na ilang daan-daang metro ang haba. Habang sumakit si James sa kanyang kamao, agad na sumabog ang python. Sa isang kasiya siyang pagtingin sa kanyang mukha, nagbulong siya, nagdusa ako ng mga malubhang pinsala mula sa mga welga ng kidlat at halos sumuko sa kanila,
ngunit ang aking katawan ay gawa sa demonyong lotus. Ang kidlat ay nakapagpapalusog din sa aking katawan. Ngayon na gumaling ang aking mga pinsala, ang aking pisikal na lakas ay dapat nakatumbas ng unang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Panipi. Bagaman halos nawalan ng buhay si James, gayunpaman nakakuha siya ng napakalaking benepisyo. Ang kanyang pisikal na lakas ay nadagdagan sa ganoong sukat na ngayon ay nakipaglaban siya sa ilan sa unang hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2200 kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay nasa unang hagdanan ng Immortal Ascension, ang kanyang ranggo ay hindi nadagdagan. Sa katunayan, siya ay nasa ikalimang layer ng Herculean. Matapos labanan ang hayop upang masuri ang kanyang kasalukuyang lakas, nagmadali si James na nagtungo sa Doncaster City. Sa susunod na 3 araw, si James ay nasa paglipat. Pagkaraan ng 3 araw, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Habang umalis siya sa saklaw ng bundok, isang malaking lungsod ang 1,000 taong gulang ay lumitaw sa harap niya. Ang mga pader nito ay daan-daang metro ang taas, at itinayo sila mula sa kulay abo na granite. Sa labas ng mga dingding, maraming mga gwardya na nakasuot ng sandata na armado ng mga espada. Ang mga salitang Doncaster City ay inukit sa gate ng lungsod. Habang tinitingnan ni James ang lungsod sa harap niya, nagbulong siya, ito ay dapat na Doncaster City, ang pangunahing lungsod ng Doncaster. Nagtataka ako kung ang Welcome Academy ay tinatanggap pa rin ang mga alagad. Sana magawa ko ito, panipi. Wala nang pupunta si James sa dayuhang lupain na ito. Dahil ang Welcome Academy ang pinakamalakas sa sinaunang kaharian, maaaring matanggap niya ang proteksyon nito sa hinaharap sa pamamagitan ng pagiging alagad nito. Bukod dito, nalaman din niya na ang Welcome Academy ay may masamang dugo na may sekta ng pagka-Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Melanie. Naglakad si James sa mga abalang kalye na nakikipag-usap sa mga tao. Sa magkabilang panig ng kalye, maraming mga magsasaka ang nagbebenta ng mga armas, elixir, at mga pamamaraan ng paglilinang. Matapos pumasok sa lungsod, kinuha ni James ang isang random na tao at tinanong, "Excuse me, narinig ko na ang Welcome Academy ay umamin ng mga bagong alagad sa Doncaster City. Maaari ko bang malaman kung saan ako pupunta?" Panipi. Ang tao ay sumulyap kay James. Nang makita niya ang kanyang hitsura ng pagod na hitsura, agad niyang nakilala si James na nagmula sa isang dayuhang lupain. Ang pagturo sa isang direksyon, sinabi niya, kasalukuyan silang nagrehistro sa mansyon ng Lord. Magmadali, ngayon ang huling araw ng pagpaparehistro. Kung napalampas mo ito, kailangan mong maghintay ng isa pang 10 taon. Panipi. Salamat. Pagkatapos, agad na nagmadali si James. Di nagtagal, nakarating siya sa City Lord's Mansion. Maraming tao ang natipon sa labas. Sa harap ni James ay ilang mga talahanayan, at maraming mga kabataan ang nagrehistro ng kanilang mga pangalan sa isang piraso ng papel. Samantala, may mahabang pila sa likuran. Lahat ay dumating dito mula sa malayo upang maging isang alagad ng Welcome Academy. Lumipat si James sa likuran ng pila. Matapos ang 3 oras na paghihintay, sa wakas ito ay ang kanyang oras. Pangalan, edad, at address. May isang babaeng nakasuot ng puting damit, kung saan isinulat ang mga salitang Welcome Academy. Hindi man lang niya inangat ang ulo ni James kay James. James, 36, rogue cultivator, walang itinatag na tirahan, totoo ni James. Nabanggit ng babae ang lahat. Matapos magawa ang pagpaparehistro, cool na sinabi niya, "Sige, nakarehistro ka na ngayon. Magtipon sa labas ng gate ng lungsod bukas ng umaga." Panipi. Pagkatapos, lumingon si James. Sa ngayon, pinlano niyang manatili sa isang pansamantalang pansamantala. Gayunpaman, pagdating niya sa inn, napagtanto niya na ang mga espiritual na kristal ay ang tanging paraan ng pera sa sinaunang kaharian. Samantala, mayroon siyang 0 na espiritual na kristal sa kanya. Hindi sinasadya, umalis siya sa lungsod at nagtungo sa isang kagubatan bago pumasok sa paninirahan sa langit. Sa patio ng Celestial Abode, nagkita sina James at Henry. Alam ni Henry ang kasalukuyang mga kalagayan ni James. Habang umiinom sila, tinanong ni Henry, "James, ano ang plano mong gawin sa susunod?" Si James ay humigop ng kanyang alak at sinabing,
Ano pa ang magagawa ko? Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako makakabalik sa mundo. Sa ngayon, plano kong manatiling nakatago sa sinaunang kaharian. Kapag nakakuha ako, sapat na lakas, babalik ako sa mundo. Panipi. Kumusta naman sina Thea at Winnie? Tanong ni Henry. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni James ay naging mabagsik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2210. Ang tanging pinag-aalala niya ay ang kanyang pamilya. Kung alam niyang mangyayari ito, dinala niya sana sila sa Celestial Abode at doon nilinang. Alam kong magiging maayos sila, nag-aalalang sabi ni James. Bago ang kanyang paglilitis, nangako si Cody na paprotektahan niya si Thea. Hindi lang iyon, mayroon din siyang tulong kay Marcelo. Bilang isang miyembro ng Demon Race, hindi banggitin na si James ay may malapit na relasyon sa kanya, hindi uupo si Marcelo habang pinatay ni Yuvan ang kanyang pamilya. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si James. Iniba niya ang paksa at nagtanong, nga pala, anong rank mo ngayon? Napangiti si Henry at sinabing, naglilinang ako sa time chamber sa lahat ng ito, kaya naabot ko na ang 8th inner gate ng supernatural na ranggo. Soon, magiging Herculean na ako. Ma'am, tumango si James. Sa time chamber, si Henry at ang iba ay dapat na mapataas ng husto ang kanilang lakas sa maikling panahon. Paano ang 400,000 malakas na Black Dragon Army? Anong rank na nila ngayon? Sumagot si Henry, sa ilalim ng kaayusan ni Sophie, ang Black Dragon Army ay nagsalitan sa paglinang sa loob ng time chamber. Sa hindi mabilang na Empyrean berries na magagamit doon, tumawid din sila sa ika-9 na ranggo. Bagamat ang karamihan ay nanatili sa unang tanikala, ang pinakamalakas ay nakalaya sa ika-3 tanikala. Nang marinig ito ni James ay natuwa. Gamit ang Celestial Abode at ang Time Chamber, ang kanilang lakas ay maaaring tumaas ng husto sa loob ng maikling panahon. Sa oras na bumalik sila sa Earth, nakakuha sila ng hindi kapani-paniwalang lakas. Bilang karagdagan sa pagbuo ng labanan ng Black Dragon Army, ang Divinity Sect ay mababawasan sa kawalan. Nagpatuloy si Henry, sa mga pinuno, ang bilis ng cultivation ni Delaney ang pinakamabilis ngayon, naabot na niya ang Herculean rank. Siya ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Pati si Sophie napahanga, novel drama. Ma'am, tumango si James. Ang dalawa ay nag-usap ng maraming bagay mula noong sila ay inalkila sa Southern Plains hanggang sa kanilang pagdating sa Kensington. Kung isipin na mangyayari ito sa loob lamang ng 20 taon, sa palagay ko ang oras namin sa Kensington noon ay ang pinakamasaya at pinaka-nakaka-relax. Napabuntong hininga si Henry. Talagang, sabi ni James, nami-miss ko rin ang mga nakakaaliw na araw na iyon, gayunpaman, nagbago ang mga panahon. Kailangang maging mas malakas para mabuhay. Ano ang pinag-uusapan nyo? Dumating ang isang boses. Paglingon niya, napansin ni James si Sophie na papalapit sa kanila. Agad silang tumayo at binati siya, Sophie. Bahagyang iwinagayway ni Sophie ang kanyang kamay at sinabing, sige, hindi na kailangan ng formalidad. Pagkatapos, umupo siya, kumuha ng bote ng alak, at lumunok ng lagok. Pagkatapos noon, tumingin siya kay James at sinabing, James, kahit hindi kita gaanong natulungan, tumulong ako sa pagtakas mo sa Earth. Utang mo yata sa akin ang buhay mo, kaya hindi ba dapat magpakita ka ng pasasalamat? Buong alerto si James, nagtatanong, ano pa ang kailangan mo? Ngumisi si Sophie, tingnan mo, nagiging defensive ka. Hindi naman kasi ako nagdedemand paminsan-minsan. Pagkasabi niyan, binago niya ang paksa, sa totoo lang, umaasa akong masilip ko ang 3,000 na sining sa paglilinang. Nang marinig ito, nagtanong si James, ano iyon? Sa sandaling iyon, ang spirit tool ay lumapit sa kanila at sinabing, ang 3,000 sining sa paglilinang ay isang kasulatan na naiwan ni Emperor Jabari.